5 tips na kapag nagawa mo ay kaya mong ipasa ang Prof-Ed sa board exam. Sige, pag-usapan natin. Sir, ano po ba sir ang magagawin namin kapag nagdududa kami kung ano yung sasagot namin sa Prof-Ed? Sige, pag-usapan natin 5 tips ang bibigay ko para madali niyong matanahan. Ano? Okay, first, kapag nagdududa ka kung ano yung sasagot mo sa board exam sa Prof-Ed, number 1 tip, hanapin mo lang kung ano ang pinaka-professional statement, yun po ang tamang sagot sa board exam. Sir, bakit po hanapin yung professional statement? Simple lang. Kasi ang makakasagot sa professional ay professional din. Kaya kung profit ang subject, profit ang tanong, hanapin mo yung pinaka-professional ang statement, sure ako, yun ang tamang sagot sa board exam. Example, actual board exam question to ano? Question, magrereklamo ba ang teacher sa sobrang daming gawain sa public schools? Yes or no? Magrereklamo ka ba? O ang sagot, hindi pwede magreklamo. Bakit? Ang tamang sagot sa board exam, no, hindi pwede magreklamo because the teacher shall provide leadership in initiative for the betterment of the school. 2 words. O hindi pwede magreklamo, 2 words. Personal, professional. Although personally, pagod na pagod ka na, di ba? Kasi personally, papagod ka naman. Pero ang tamang sagot sa board exam ay may letter B, may professional duty ka pa. Ano? May professional duty ka pang mag-provide ng leadership in initiative for the betterment of the school. Gets ba yun? Another question, second question. Dapat bang manigarilyo ang teacher? Pwede bang manigarilyo ang teacher? Yes or no? Pwede bang uminom ng hard drinks ang teacher? Yes or no? Sa loob ng school, pwede ba? Sa labas ng school, pwede ba? O, pwede bang magsugal si teacher? O, sa lahat ng sinabi ko, mag-inom, magsigarilyo, magsugat, ang palaging sagot dyan, hindi pwede. Magloob, maglabas ng school, hindi pwede. O baka sabihin mo, sir, pwede naman pag sir uminom pag may birthday. Pwede pag sir manigarilyo. Di ba sir? O, pero ang tamang sagot sa board exam, walang pakialam ang personal na buhay mo sa board exam. Kaya nga Prof-Ed, labanan yan mga professional statement. Kaya ang tamang sagot sa board exam, magloob, maglabas ng school kahit anumang okasyon, hindi pwedeng uminom, hindi pwedeng manigarilyo, hindi pwedeng magsugal. Lalo ng pagsugal. Bakit? Anong value? Role model. Nakalagay sa Code of Ethics, we are expected to have a characteristics worthy of emulation. Magtaglay ng katangian na pwedeng gayahin ng ibang tao. Ito pa, last example. O, pwede ka bang mag-receive ng gift? Gift, regalo. Oh, yes or no? Yes or no? Oh, stong buhay, di ba? Receive ka pag teachers din, regalo ka ng cake. Pero ang tamang sagot sa board exam, hindi pwede. Magloob, maglabas ng school, anumang okasyon, hindi pwede. Bakit? Anong iniiwasan? Pabor. Baka may hinihing kapalit o requested concession. Ano? So, ito yung mga cases na pinapakita ko na kapag profit ang tanong, profit ang sagot. Kaya kung nagdududa ka, kung anong sasagot mo, hanapin mo lang pinaka-professional, yun ang tamang sagot. Gets? Second tip, student-centered. Kung nagdududa ka, kung ano sasagot mo sa board exam, hanapin mo lang dyan, alin dyan ang student-centered. Ano po? Yun ang tamang sagot sa board exam. So, ano bang ibig sabihin ng student-centered? O simple lang, sino ba ang bida sa board exam? Teacher or students? Teacher or students? O, very good. Palagi mo isipin na ang bida sa board exam, estudyante. Hindi naman tayo ang bida sa board exam. Lahat ng ginagawa natin para sa bata. Kaya nga po, anong gusto natin? Teacher-centered, student-centered. Ang gusto natin, student-centered. Kaya ang sagot mo sa board exam, dapat yung sagot ay nagpapakita na mas maraming ginagawa ang bata kaysa sa ginagawa ni teacher. Kaya nga pag sinabing student-centered teaching, ang sentro ay ang bata. Ang focus ang bata. Ang lahat ng ginagawa natin para sa bata. Ano po? O, tinanong to sa board exam. O, if the teacher adheres to student-centered teaching, ano yung ginagawa niya daw? O, ang sagot dun ay, I will make students learn by doing. Less teacher talk, more student talk. Ano? Kasi yan ang mantra ng student-centered approach. Therefore, ano ang role ng mga teacher? You are just a facilitator. You are guide on the side. Pero ang center, ano po, ang pinaka-primary actor dyan, ay walang iba kundi ang bata. Ano? Itinanong pa to sa board exam. O, who is considered the heart of the school? Sino ang puso ng eskwelahan? O, ang sagot dyan, students. Pag walang students, learner or child. Bakit? Sino ba ang puso ng eskwelahan? Bata. Kagaya sa tao, pag wala na tayong puso, patay na tayo. Kagaya din ng eskwelahan, pag wala ng bata, patay na din ang eskwelahan, di ba? Schools are existing because there are students. Hanggang may bata, may eskwelahan. Teachers are also existing because there are students. Hanggat may batang may nangangarap, may maestro, may maestra. Ano? Kaya ang palaging sagot mo sa board exam, pang bata. Ano? So, ibig sabihin, ang sagot mo sa board exam, student-centered. Iniisip ang kapakanan ng bata. Di ba po? Ang prime responsibility mo ay ang bata. I-nurture ang bata to make the students learn. Palabasin mo ang full potential. Lifelong learning. Learning by doing. Lahat ng yan ginagawa natin para sa bata. That's considered student-centered teaching. Kaya kapag naluda ka next time, ang sagot yan pang student-centered. That's the goal of K-12. Ano po? Holistic citizen. Okay, sige. Next one.
Third tip, batas. Kung ano nakasulat sa batas, yun ang isagot mo. Kapag technical ang tanong, technical ang sagot. I'll give you example. Ano po? Ito. Principal Bert is accused of a case murder. Pwede bang tanggalan ng lisensya si Principal Bert? Yes or no? Pwede bang tanggalan? Ang iba dyan sagot, yes. Pero ang tamang sagot, no. Hindi pwedeng tanggalan. Bakit? Ang ginamit na term, accused. Inakusahan pa lang. Di bang sabi sa batas, anyone is innocent unless otherwise proven guilty. Ano po? So, si Principal Bert, inakusahan pa lang, may kaso pa lang. So, inosente pa, pwede pang mapawalang sala si Principal Bert. Yes, ang Immoral Act, isa sa mga ground para sa revocation of license, matanggalan ng lisensya. Pero ang ginamit na term, accused. Second scenario, Principal Bert is guilty of a case murder. Pwede na bang tanggalan? Very good. Automatic, pwede nang tanggalan. Ginamit na term, guilty. So, no-brainer na yan, outright, pwede nang tanggalan ng lisensya si Principal Bert. Ano? Technical ang tanong, technical ang sagot. Very good. Number 2. Ito. Si teacher nagmamasteral. So, magpa-publish na siya ng kanyang research sa masteral. Kaya lang yung result ng thesis niya ay taliwas sa sinasabi ng gobyerno. Ipapublish ba ni teacher yung result ng thesis niya? Yes or no? Ang sagot sa board exam ay yes. In its exercise of his or her academic freedom. Kahit pa yung research teacher, taliwas or iba sa sinasabi ng gobyerno, ipapublish niya pa rin. Bakit? Ang research baga, scientific yan, empirical, evidence-based, may mga ebidensya, pinalo mo lahat ng procedure. Kung pinalo mo lahat, edi karapatan mong i-publish because of academic freedom. Ito another question. Ilang taon ng bata para makapag-kindergarten? Ilan ang entry level sa kindergarten? Kapag ang sagot mo 5 years old, mali yan. Question, 5 years old or at least 5 years old? Ang mas tamang sagot, at least 5 years old. Lumabas yan sa board exam. Kasi pag sinabing at least 5 years old, pwedeng na magpas ng 5, pero hindi pwedeng bumaba ng 5. Yan nakalagay sa Kindergarten Law RA 10157. Kaya kapag technical ang tanong, kung ano nakasulat sa batas, yun ang sasagot mo. Gets? Another question. Saan ina-assign ng mga para-teachers? Baka ang sagot mo dyan, sa mga may gera, sa mga bulubundukin, sa mga remote area, sa Mindanao, for example. Hindi yan nasagot sa board exam. Bakit? Magkaibang subjective sa objective. Ang nakasulat sa batas, shortage of teachers. Kung saan may kakulangan, dun mag-a-assign ng para-teachers. Wala nakalagay na bulubundukin, remote areas, coastal areas, wala. Kahit hindi malapit, kahit hindi bulubundukin, kahit sa syudad, basta may shortage of teachers. Okay, fourth tip, quality education. Kung nagdududa ka, kung ano sasagot mo sa board exam, tingnan mo lang alin sa mga options ang nag-uphold ng quality education, yun ang tamang sagot sa board exam. Ganito quality education is the word that summarizes Prof Ed. Promise. Kung meron mang words kasi dalawa, that will summarize Prof Ed, the word will be quality education. Patunayan ko sa inyo. First, kung lahat ng ginagawa natin, quality education yan. To uphold quality education, yan ang susumpaan mo sa O-taking. Number 1, bakit pa kailangan natin mag-let? Sa tingin mo, bakit kailangan mag-let? Simple lang, quality education. Para magtuturo lang sa mga bata, yung mga magagaling lang. Paano masabi magaling? Pumasa sa board exam, may eligibility. Napatunayan ang sarili magaling siya. Tingnan mo, pagkakatiwala sa 50 ang estudyante ng Republika ng Pilipinas taon-taon. So, dapat magaling ka. Quality education. Number 2, bakit nag-master si teacher? Bakit nag-master's degree ka pa? After mong pumasa sa bachelor's degree, after mong mag-let? A, for promotion purposes. Or letter B, gusto mong matuto sa masters para makapagturo pa sa bata. Anong sagot mo, A or B? Very good. Ang sagot mo dyan, letter B. Kung selfish ka, ang sagot mo A, kasi sa toong buhay, mapapromote ka man lang talaga. Pero ang sagot mo sa board exam, plastic ka. Yeah. Joke lang. Ang sagot mo sa board exam ay, ginagawa mo yan kasi gusto mong matuto ang bata, gusto mong i-uphold ang quality education. Another question, bakit nagsi-CPD si teacher? CPD, mga webinar seminar. A, para mag-renew ng lisensya? Or letter B, gusto mong matuto, ma-update sa mga trends para makapagturo ka sa bata? Anong sagot mo, A or B? Very good, letter B. Plastic ka ng sagot sa board exam. Sa itong buhay, mag-renew ka man lang talaga. Pero ang tamang sagot sa board exam, ginagawa mo yan para sa bata. Tandaan mo, sinang binis sa board exam? Teacher or students? Estudyante. So lahat ng ginagawa mo para sa bata, para sa bansa, para sa komunidad. Selfless ka, hinuhuli mo ang sarili mo. Priority mo ang estudyante. Gets? Okay, sige. So, diyan
The answer is quality education. Ito pa, another question about quality education. Ang tanong sa board exam, ano daw ang gagawin sa sobrang dami mga eskwelahan na nag-offer ng education courses? Sobrang dami nga, pero mga substandard, mga pabaya. 20 to 30% lang ang let passing rate. Sa bawat 100, 20-30 lang pumapasa. Mas maraming bumabagsak, 70 to 80%. So, ang sagot sa board exam ay closure of substandard TI. Ang gagawin ng gobyerno, quality education. Ipasara ang mga substandard schools at i-retain lang natin ang mga standard schools. Bakit sir ipapasara? Grabe naman sir ipapasara. Yes, kapag technical ang tanong, set aside ang emotion, empower mo kung ano nakalagay sa batas. Ano po? So, hindi natin kailangan ng sobrang dami mga eskwelahan. Less is more. Pag sinabing less is more, less, konti man, ang matitira, kasi ipapasara mo, pero mga konting yan ay more. Kasi kahit konti sila naman naghahatid ng dekalidad edukasyon. Hindi natin kailangan ng sobrang dami. Konti lang, basta naghahatid ng quality education. Keyword, quality education. Last tip. Ito pinakapaborito ko sa lahat. Pangtamad lang ito. Ang last tip ko, pag mahaba yung options, yun ang tamang sagot dyan. Kadalasan, no, pag mahaba, sa Prof Ed kasi, practical skills, ang pinakaiba ng Gen Ed sa Prof Ed, ang Gen Ed kasi intellectual ang tinetest. Pag Prof Ed naman, practical skills. So kapag Prof Ed, kung alin ang pinakamahabang options, i-consider mo yon, baka yan ang pinakatamang sagot. Ano? So, mas ang kinagandaan kasi pag mahaba ang options, mas buo, mas kompleto, mas may sustansya ang statement, mas may impact. Kaya lang ganito, may caution ako dyan. Ano? Maganda yung the longer the better. Kaya lang, dalawa ang i-consider mo bago mo isagot yun. Number 1, is it accurate? And number 2, is it precise? Dapat accurate and precise. Anong pinagkaiba ng dalawa? Anong ibig sabihin sa accurate and precise? Simple lang. Pag sinabi accurate, tama ba yan? Is it true? O, yan ang accurate. Number 2, pag sinabing precise, specific ba yan? Iisipin mo na, pag sinabing accurate, tama ba yan? Kasi kung mahaba, baka mali naman, baka magparasabi lang, tapos wala, mali man pala ang statement. O is it true? Tapos pag sinabing precise, specific, yan ba ang hinihingi ng tanong? Kasi baka sobrang haba, pero taliwas naman pala sinasabi ng tanong. O pero kapag nasatisfy mo yung dalawang conditions, accurate and precise, kapag tama at specific, sinasabi ng tanong, yun na, sagot mo. Ano? Okay, sige, yun lang. Kapag nagawa mo yung 5 tips na yan sa Prof Ed, sure ako, mas galingan mo sa Prof Ed kasi kapag elementary ka, 60% yan. So, mas galingan mo dapat sa Prof Ed kaysa sa Gen Ed. Kasi mas grabe ang hugot ng Prof Ed sa rating. Ano? Kapag secondary ka naman, galingan mo pa rin. Okay? So, sana natuto ka sa mga tips na binigay ko, promise. Pag nagawa mo yan sa board exam, kayang-kaya mong ipasa ang board exam. Ano? Isummary ko lang yung 5. Pag nagduda ka, una, hanapin mo lang yung pinaka-professional statement. Kasi ang makasagot sa professional ay professional din. Kapag Prof Ed ang tanong, professional ang sagot. Number 2, kapag nagduda ka, pag student-centered ba yan? Kasi ang bida sa board exam, bata. Pangatlo, sinasabi ba yan ng batas? Yan ba? Tama ba yan? Sinasabi ba yan ng batas? Number 4, does those options empower quality education? Ano? At kapag mahaba, basta accurate and precise. Kapag may sustansya, tama naman, magandang pakinggan, di ba? Pero hindi sa lahat ng pagkataon na, so i-consider mo pa rin yung dalawa. Ano? Okay, yun lang. Kung natuto ka dito, paki-like na ng video kung nakarating ka sa part na to. At paki-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan ang na-reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much everyone. And God bless. Good luck. Salute!